Mapait mawala ng mahal sa buhay, lalo na kung ang nawawala may sakit o may kapansanan. Ngayong gabi, tunghayan natin ang kwento ng mga pamilyang doble ang pag-aalala sa mga nawalay na nagdurusa. Ngayon, di na nakikita. Araw-araw na po kami naghahanap. Natira na lamang ay alaala. Para akong kandila na wipers, unti-unti natutunaw. Tanging ko dasal. Hindi ka na makikita! Sana'y muli kang makapiling. Ngayong gabi, sa Sana'y Muling Makapiling. Iba't ibang mga kapansanan, hadlang nga ba sa muling pagkikita ng mga nagkahiwa-hiwalay na pamilya? Sakit na Alzheimer's, unti-unting nagpapadilim ng memorya. Ang lahat ng mga dapat gawin upang iwasan ang pagkawala ng nakatatandang mahal sa buhay. Mga batang may iba't ibang kapansanan sa pag-iisip. Iba't ibang uri ng pagkawala ng mga alaala. Samahan niyo kami sa isang oras na mga kwento ng pagsubok, pag-asa at pag-iisa. Dito lang sa nag-iisa ninyong kaagapay sa puspusang paghahanap. Sana'y Muling Makapiling. Para sa maraming nagkakaedad, ang alaala ng kanilang nakaraan, ninanakaw ng sakit na Alzheimer's. At para sa marami sa kanila, ang pagkawala ng kanilang alaala, nagiging mitya ng kanilang pagkaligaw. Madalas maglaro si Marlene at ang kanyang anak sa ilalim ng punong ito. Dito sila bumubuo ng magagandang mga alaala habang hinihintay ang pagbabalik ni Fortunato Balbiran, 85 years old, biyanan ni Marlene. Paboritong lugar daw ito ni Lolo Fortunato. Pero sa hapong yon, bakante ang ilalim ng puno. Tila nangungulila rin sa pagkawala ng malimit na bumibisita. Nalulungkot kami, siyempre kumakain kami, tas hindi namin alam kung kumakain ba siya. Mayo ng taong ito nung nawala si Lolo Fortunato. Labor Day yun eh, tas sabi niya alis siya, sila lang dalawa ng anak niya dito. Sabi niya alis siya, tapos sabi niya babalik din agad. Unang gabi hindi siya umuwi. Hindi na rin kami nag-alala, baka minsan natutulog siya sa simbahan. Tapos sa sumunod na gabi na, yun, hindi na siya umuwi. Dagdag pa sa pinangangambahan ni Marlene ngayon ay ang mga napansin niyang sintomas ng Alzheimer's disease na tila bumabagabag kay Lolo Fortunato bago siya nawala. Yung anak ko, sabi niya, kaninong anak yan? Sabi niya, pero apo naman niya yan, yun lagi ang ano. Tapos yun daw, asawa ko, huwag mo akong pagsalitaan ng ganyan, kapatid lang kita, ganyan. Ang tingin niya sa anak niya, kapatid. Hindi pa naipapakonsulta sa doktor si Lolo Fortunato, pero bago pa siya nawala, nakakabahala na ang paghina ng kanyang memorya. Minsan naligo yun, inuna muna niya yung pantalon bago brief. Yun ang madalas niyang laging gawin. Tapos minsan, baliktad na yung damit niya, nasa likod na yung harapan. Dahil mahilig daw lumabas ng bahay ang matanda, bantay sarado siya ng buong pamilya. Ikinakandado rin ang kanilang gate. Pero noong Mayo 1, 2005, nalingat ang pamilya. Nakalabas ang matanda ng bahay. Mula noon, hindi na siya nakita pa. Kung saan-saan na rin sila napadpad sa paghahanap sa matanda. Nalibot na nila ang buong Cubao at ang iba't ibang mga home for the aged. Sakit ang paa ko. Makita lang yun. Kasi wala naman. Ngayon, tuloy ang kanilang paghahanap. Handa raw silang magsakripisyo. Maibalik lang ang pinakamamahal na ama. Apo, umuwi ka na. Nahanap ka na namin. Nag-aalala na kami sa'yo. Hindi ka nakilala ng apo mo. 13 taon nang naglilinis si Lolo Rufino dito sa Golden Acres. Kartilya ginagamit ko. Nagkawis ako yung palagi dyan, paligid. Yan, binukuha ko yan. Maliban sa hindi na niya matandaan ang lugar na kanyang pinanggalingan, hindi rin niya alam ang araw ng kapanganakan, kaya hindi rin masiguro ang kanyang edad. Gaaya si Lolo na uuwi daw kami sa Biga, Balagtas, Bulacan kasi nandun yung pinsan. Pero pag halimbawa sumapit naman yung araw na yun, sabi namin, uuwi na kami Lolo. Sabi naman niya bukas na.
laging sinasabing bukas na. Anong cottage nga ito, Lolo? Anong cottage? Nakalimutan mo na. Nung kausapin namin si Lolo Rufino, isa lang ang paulit-ulit niyang hinaing. Sa pagaling ko, kukunin doon na ako. Sa 3 araw, hindi na ako pinabalikan eh. Para naalala ko lang siya. Hindi makatulog sa gabi. Sa kanyang kwento, matagal na raw siyang nanilbihan sa munisipyo ng Bigaa o Balagtas, Bulacan. Tandang-tanda pa raw niya ang ilog na katabi nito. Isang Fe Santos, pinsan daw niya ang kanyang bukang bibig. Ang mga impormasyong ito ang ginamit naming basehan sa paghahanap sa kanyang mga kamag-anak. Hello, Rufino. Pupunta tayo ngayon sa Bulacan. Oo. Puntahan natin, sino nga yun? Okay. Si Fe. O, ituro mo na yung yung bahay. Matatala mo yung simbahan. Simbahan. Ng Tapat ng munisipyo. tapat ng munisipyo. Ng anong lugar? Bigaa, Bulacan. Pagdating sa munisipyo ng Balagtas, Ano yan? Munisipyo. Ano na yan? Munisipyo. Munisipyo. Tapos, Kan natin sa Anjo si Fe Santos. Fe Santos. Nasa bahay ampunan siya, umiiyak daw doon. Nagpapapunta raw dito sa Balagtas. Ano, kumusta? Hanap ko si Fe Santos eh. Ha? Si Fe. Kilala niya. Ano? Si Fe Santos. Si Pe daw, hinahanap niya si Pe. Nagtataba sa munisipyo dati. Ay, si Treasurer. Oo, treasurer. Pumuti siya, no? Pumuti siya. Talagang kilala. Hindi ka rito talaga yan, dun nga sa Panginoon. Sabi nga daw, dito daw siya pinanganak. Yung Pe na nasa alam raw ng mga nakakakilala sa kanya, sa may munisipyo ang bahay ng sinasabi niyang Fe. Ang alam nila, hindi niya ito pinsan. Oh, Pala ko kukunin mo ako. kukunin kita. Paano? Ang pangalan, umiyak ka tayo mo doon. Umiyak. Magaling naman ako yan. Ano kukunin? Paano nga kitang makukuha? Hindi kailangan, doon ka lang talaga. Hindi ka pwedeng lumabas. Tingnan mo. Ayon kay Fe, Zaldi ang palayaw ni Lolo Rufino. Hindi raw nila ito kamag-anak, pero parang pamilya ang turing niya rito. Hindi po mababayaran ng pera po yung niya, yung pangungulilan niya sa iyo. Yun. Pagbalik-balik ka rin po, Fe talaga yung lumalabas. Kung i-allow siya na pwedeng makasama namin siya ngayong Christmas, hihiramin ko muna siya. Kumaga ilalabas ko muna siya sa bahay, sa ampunan, tapos para makapiling namin siya ngayong Christmas. Marami raw mga kamag-anak si Lolo Rufino sa Balagtas at agad kaming itinuro sa isa sa kanila. Yan, kilala mo? Sa bahay na ito muling nakita ni Lolo Rufino si Lolo Miguel, ang 94 years old niyang tiyuhin. Si Rupeng. Rufing! Oo, ito si Rupeng eh. Pagkatapos ng kamustahan ng dalawa, itinuro naman kami sa bahay ng iba pa niyang mga pinsan. Bakit? Biniligan ko pa nga. Bakit to? Sa Golden Acres po ako. Saan ka ba nakarating? Bakit nawala ka ng matagal? Ano? Bakit nawala ka ako ng matagal? Wala. Saan ka nakarating? Iiyak ako. Kailan niyo ako pupuntahan doon? Saan po makabisita kayo para Pupuntahan naman namin. si Lolo, hindi kami iniiyakan araw-araw. Tawarin, hindi na ako sisipin. Ba't ka na uwi? Tatlo. Magmamas ko. Matapos naming kausapin ang mga kamag-anak ni Lolo, napagdesisyonan ng lahat na ibalik muna siya sa Golden Acres habang hinahanap pa ang iba niyang mga kapamilya. Pero pangako nila, hindi na magiging malungkot ang Pasko ni Lolo Rufino. Magiging bahagi siya ng isang Paskong masaya, isang Paskong may pamilya. Bye-bye. Lahat ng tao tumatanda at hindi ito matatakasan ni numan. Ang
Habang tumatanda, nagiging ulyanin. Kaya't lumalaki ang posibilidad na mawala o maligaw ang inyong mahal sa buhay. Pero ayon sa mga doktor at pamilyang nakausap namin, maraming magagawa para maiwasan ito. Baka sa kulubot ng kanyang balat, sa puti ng kanyang buhok at sa hina ng kanyang mga tuhod, ang mga taong pinagdaanan ni Aling Epifania. 70 taon na siyang pinapatatag ng panahon. Maraming kwento ang nasasalamin sa kanyang mga mata. Pero hindi ito maalala ng kanyang isip, hindi mailahad ng kanyang bibig. May Alzheimer's disease si Aling Epifania, isang sakit sa utak na pag-uulyanin o pagiging malilimutin. Baliktad na kasi ngayon, ako raw ang nanay niya. Ano mo ako? Nanay. Dahil sa kanyang karamdaman, tila limot na rin ni Aling Epifania ang mga taong mahahalaga sa kanya. Alam niyo pa po yung mga pangalan nila? Alam ko. Ano-ano po yung mga pangalan nila? Epifania. Mga anak niya po, ano-ano yung mga pangalan? Epifania. Ano pa? Pangalan ng mga anak mo? Marami. Hindi na rin niya magawa maging ang mga simpleng bagay. Pinaliliguan, pinakakain. Pag dumudumi, ako naglilinis. Binibihisan, inaayusan, sinusuklayan, ginugupitan ng kuko. Ayon kay Mila, anak ni Aling Epifania, matalas daw ang isip nito nung bata-bata pa. Nakakapagkwenta ng benta sa utak lang nung tindera pa siya. 1996, napansin ng pamilya ang paglala ng kanyang memorya. Nung ikinonsulta sa doktor, natukoy na merong Alzheimer's disease si Aling Epifania. Ano pong lugar to? Ano ba lugar to? Kwento ng anak na si Mila na minsan nang nawala ang kanyang ina. Napulot sa Quezon City at kinupkop ng mga social worker doon. Hindi naman ako nahihirapan. Ang inaano ko sa nanay ko, yung laya sa mahit and run. Ang pinakakinatatakutan ni Mila, baka hindi na muling makabalik ang ina kapag nawala pa itong muli. Mahal ko nanay ko eh. Diyan ako nang galing eh. Hindi ako magiging tao kundi dahil sa kanya, di ba? Araw-araw, naglalakad si Aling Epifania mula rito sa kanilang bahay sa Navotas. Pero kung saan siya papunta, tila hindi mahalaga sa matanda. Minsan sasabihin ko sa kanya, huwag ka nang lumayas, maawa ka naman sa akin. Hindi naman kita pinababayaan sa pagkain. Isang kapitbahay na bata ang malimit na sumusunod sa kanya at pilit nag-uuwi sa kanya, pabalik ng kanilang tirahan. Ayon kay Dr. Eduardo Poblete, isang espesyalista sa pangangalaga sa mga matatanda, normal ang paghina ng memorya ng mga nagkakaedad. Pero sa isang pasyenteng may Alzheimer's, mas malala at mas mabilis ang pagkawala ng alaala. Hindi na lang basta nagiging makakalimutin ang pasyente, kundi hirap na ring magbuo o magdikit-dikit ng mga konsepto. Kung paano tandaan at i-learn ang isang bagay. Kung paano tayo muling matuto, kung paano interrelate ang mga bagay kamukha ng mesa para sulatan, lapis na pansulat, hindi nila kayang tandaan yun. At ang resulta, ang unti-unting pagkabura ng kanilang mga alaala. Ayon pa sa kanya, madalas na hindi mapakali at mahilig maglibot ang mga may sakit na Alzheimer's. Madalas, ito ang nagiging dahilan ng kanilang pagkawala. Ang payo ng mga eksperto, ipakabisado sa mga matatanda ang kanilang pangalan, address at telepono. Praktisin ito araw-araw. Isulat sa t-shirt ang mahalagang impormasyon katulad ng pangalan at address at ipasuot ito sa kanya sa tuwing siya ay lalabas. Palibutan din siya ng mga larawan ng mga tao at lugar na dapat pamilyar sa kanya. Ayon pa sa mga doktor, makakatulong kung sisiguraduhin parating may kasama ang matanda. Sabayan din ito tuwing aalis. Isulat sa papel kung saan kayo papunta at kung paano makakabalik ng bahay mula roon. Ipagbigay alam din sa inyong mga kapitbahay, punong barangay, lokal na pulis at DSWD ang lagay ng inyong kamag-anak.
Bantay sarado si Mila sa kanyang pinakamamahal na ina. Alam niya kasing maaring lumala pa ang kondisyon nito. Ang tangi niyang hiling sa pagkawala ng alaala ni Aling Epifania, sana'y hindi ito sabayan ng pagkawala niya sa piling nila. Espesyal at sensitibo ang kalagayan ng mga batang may kapansanan sa pag-iisip. Iba yung pangangalaga ang kailangan nila, lalo pat sa mundong ito, mahirap mamuhay at madaling maligaw. Si Aling Marieta, balisa sa pag-alala, mag-iisang buwan na kasing nawawala ang anak-anakan niyang si Inot, 10 years old. Autistic ang bata, kaya naman doble ang kanyang kaba. Dahil sa sakit sa pag-iisip, mas mahirap matunto ng batang may autism. Parehong sakit na nawalan kayo ng... Oo, ganun ang nararamdaman ko. Kasi nung nawala nung una yan, parang okay lang kasi bumabalik siya. Tapos 2 days nang nakaraan nga, parang nag-ano na rin yung mister ko. Tapos hanggang sa umabot ng 1 linggo, sinabi niya nga sa akin, kinuwento niya, kasi Nay, nasaktan ko si Inot. Maging ang asawang si Mang Rudy, hindi na rin malaman ang gagawin, laging tulala. Hindi namin pinabayaan talaga sa totoo lang ho eh. Araw-araw lumalakad ako, nangihiram ako ng pamasahe para lang mahanap ko yan. Higit pa raw sa tunay na anak ang pagmamahal nila kay Inot. Nagsilbi raw kasing biyaya ito sa kanilang mag-asawa. Nung nakuha na namin siya, parang medyo gumaang yung buhay namin. Yung mister ko, malakas kumita, parang naging swerte siya sa amin. Ayon sa mga nakakita, sumama raw si Inot sa isang kalaro. Nung ihahatid na ito sa kanilang bahay, bigla na lang daw itong tumakbo. Mula noon, hindi na nakita pa ang bata. Hindi siya marunong magsumbong, nasasaktan, gano'n. Hindi niya, magsasabi lang siya, sasabihin niya, Mama, ako niyan, bato. Malambing at masayahin daw si Inot, lalo na kapag ipinapasyal. Pero minsan, mas pinipili na lang daw nilang mamalagi sa loob ng bahay si Inot. Noong Oktubre, iniwan ng mag-asawa sa aming Dropbox ang kanilang panawagan. Bukas mo na dito, bukas mo na. November 5, 2005, isinama namin si Aling Marieta at si Mang Rudy sa 2 institusyong maaring pinagdalhan sa bata. Walang kibo ang mag-asawa sa loob ng sasakyan, tila balisa. Una naming pinuntahan ang Elsie Gatches Village, isang institusyon para sa merong mga kapansanan sa pag-iisip. 3 weeks ago, wala kaming admission na ganitong bata. Pero bigo ang mag-asawa, wala ang kanilang anak-anakan dito. Pero hindi kami nawala ng pag-asa. Kahit pahapon na, nagpatuloy kami sa paghahanap. Lulungkot kung halimbawang pumunta ka sa isang na hindi mo siya nakita, parang nakakapanlo mo. Inabutan na kami ng dilim nung natunto ng Asilo de San Vicente sa Maynila. Isa pang bahay kanlungan na nangangalaga sa mga batang nangangailangan ng espesyal na atensyon. Pero tulad nung sa Elsie Gatches, malungkot din ang balita na sumalubong sa amin dito. Itong bata na to, wala po sa listahan. Hanggat may paghahanapan, kailangan hanapin. Kasi kawawa rin yung bata eh. Tulad ni Inot, may kapansanan din sa pag-iisip ang batang pinangalanang Rex, 13 years old, at isang tinawag na lamang na John Doe, 7 years old. 2 lamang sila sa mahigit 600 na mga bata at matatanda na nasa pangangalaga ngayon ng Elsie Gatches. Si Rex may mental retardation. Mabagal ang development ng kanyang pag-iisip. Karaniwang apektado ng naturang kondisyon ang kakayahan ng isang tao na magsalita at makihalubilo sa kapwa. Pagkakaroon niya ng short attention span and then sometimes aggressive behavior. Ayon kay Salvador Castillo, psychologist sa Elsie Gatches, tumaas na raw ang level ng pag-iisip ni Rex mula nung madala ito sa institusyon. Above yung functioning nila compared dun sa ibang bata. Si Rex belong to yung lower trainable group. Ang batang tinawag naman nilang John Doe, hirap daw maintindihan ang kanyang mga naririnig, nakikita at nararamdaman, kaya apektado ang pagsasalita. Sinikap naming makausap si John Doe pero kaway lang ng kamay ang ibinungad niya sa amin. Friendly naman siya, nakikipaglaro naman.
Hindi naman siya palaaway, gano'n. Pero makulit talaga siya. Hindi siya mapakali sa isang tabi lang. Although makulit siya, pero simple instructions, nakakaintindi naman siya. Bibo ang dalawang bata. Si Rex, nagpasiklab pa ng kanta. Bay kubo, ait monte. Hindi nagtagal, tila nainip, nagsawa sa paglalaro. Bigla na lang kaming iniwan, umalis ng walang kaabog-abog. Hinabol namin siya pero lalo pa niyang binilisan ang lakad. Katulad ng ibang mga bata sa LC Gatches, malabo rin ang nakaraan ng mga bata. Si Rex, alam ang pangalan ng kanyang mga magulang. Si John Doe naman, ni hindi makapagsalita. Parehong walang konkretong impormasyon tungkol sa kanilang pinagmulan. Ayon kay Mary Vargas, social worker na may hawak sa kaso ni Rex at John Doe, kapwa raw natagpuan ng dalawa sa Baras sa Rizal. Si Rex ay napulot, ay parang nakitang gumagala-gala at saka namamalimos. Si John Doe naman ay gumagala-gala lang sa street. Sabi nila, hinanap daw nila ang pamilya within the vicinity pero hindi nila ito natagpuan. Dinala namin sina Rex at John Doe sa lugar kung saan sila napulot. Baka sakaling may matandaan sila sa lugar o may makakilala sa kanila. O kasi makikita mo naman sa itsura niya eh. Kasama ang pulis patrol ng Baras, sinuyod namin ang mga barangay. Mismong si Rex, kita mong gumagawa ng paraan para mahanap ang mga magulang. Sabi mo ang pangalan ng tatay at nanay? Bonifacio. Nanay ko po, Rina. Kailan mo ang iyong magulang dito? Ngunit nung aming isanangguni sa Comelec, walang mga nakarehistrong ganong pangalan sa bayan ng Baras. Ang malimbawang kaano na lang ako ron, o-coordinate na lang ako ron. Ilan pang barangay ang aming sinadya pero walang nakakilala sa dalawang bata. Hanggang lumapit ang isang mama at sinabing tanda niya ang ama ni Rex. Yan eh. Oo. Naanuhan ko yung apelyido na yan. Oo. Ay Bisaya yan eh. Baka umuwi na sa Bisaya magulang yan. Ano po ang trabaho ng ama? Ay wala rin ano yan eh. Oh, kasi... Sanggero din eh. Oh, ayun. Ayun ho. Hindi na naman yan eh. Ang pagkakasaan... Ang naghanap buhay niya noon. Ano ang trabaho ng tatay? Nagyanan po. Oh, ang nanay. Yung malapit sa atin, doon sa may 419. Pero malabo pa rin ang direksyong ibinigay niya. Kilala niya kung sino hanggang nanay sa niya. araw na ito, patuloy ang aming paghahanap sa mga magulang ng dalawang bata. At habang wala pang linaw ang kanilang nakaraan, patuloy silang inaaruga sa LC Gatches Village, ang kanilang pansamantalang tahanan. Minsan sa hindi inaasahang pangyayari, nabubura ang alaala ng isang tao. Nawawalan siya ng katauhan at ng kakayanang mamuhay. Ang tanong, saan at papaano niya mahahanap ang daang pauwi? Si Aling Leonor, 58 years old. Mahigit 3 taon na siyang namamalagi rito sa Jose Fabella Center. Matagal na para sa isang pasyente ayon sa mga doktor. Hindi kasi matandaan ni Aling Leonor kung saan siya umuuwi. Hindi rin niya matandaan ang pangalan ng kanyang mga kamag-anak. Ni-refer siya sa amin nung dumating siya. Nag-suffer na talaga siya ng stroke. Kumbaga, yung manifestation ng stroke, pagiging stroke victims, andun na siya sa stage na yan. Natagpuan daw itong pagala-gala sa Quezon City. Isang concerned citizen ang nagdala sa kanya rito sa Fabella. From the start na nadala siya sa amin, nag-identify na kaagad siya ng mga places, mga tao, na immediately pinuntahan talaga ng social worker yun para malocate. Pero naging kasi siya, failure siya, kaya hindi din siya na-reunite. Ayon kay Grace Onagle, isang social worker, umaasa pa rin silang mahahanap din isang araw ang pamilya ni Aling Leonor. Ang alam kong objective ng social worker na naghahawak sa kanya is ma-reunite siya sa family kung saan man siya dapat makabalik.
Tulad ni Aling Leonor, mahina na rin ang alaala ni Antonio Reyes, 69 years old. Ayon kay Aling Virgilia, asawa ni Mang Antonio, ito ang dahilan ng kanyang pagkawala noong 8 ng Mayo, taong kasalukuyan. Maliban sa pagiging diabetic, minsan na rin nagkasakit si Mang Antonio sa utak. Isang tumor ang tinanggal sa kanya, 20 taon nang nakakaraan. Yung pagka-opera niya siguro, yung sa ulo niya, yung brain tumor niya, siguro nag-crack na yun, nawala na siya ng isip. Nang hindi umuwi sa bahay si Mang Antonio, agad na sinuyod ng pamilya ang mga kalapit na ospital. Nagtanong-tanong sila, nagbaka sakaling may nakakita sa nag-uulyanin nilang kamag-anak. Noong May 9, isang araw matapos mawala si Mang Antonio, isang tricycle driver umano ang nagsugod ng isang nagngangalang Tony Reyes sa East Avenue Medical Center. Nung ipakita nila ang litrato ni Mang Antonio, umamin ng doktor na kamukha nito ang duguang pasyenteng dinala sa ER. Pero hindi nag-iwan ang pangalan ng driver at hindi rin nagtagal sa ospital ang sinasabing pasyente na si Tony Reyes. Lumabas na lang sa ospital na hindi napigilan ng mga doktor. Mula noon wala na siya. Ngayon, dito sa park na ito naglalagi ang pamilya ni Mang Antonio. Minsan na raw kasing may nakakita sa kanya rito. Ay, matanda nga raw. Oo, yung may paa. Pinadalabais ko kasi hanggang ngayon wala pa. Pero nakita namin dito, umupo dyan. Yung asawa nyo, kung asawa nyo yun. Yan, umupo dyan. Doon umupo yan. Saan? May kasama dyan na matanda. Yan naman kasama. Yan. Anton, kung saan ka man, muwi ka na, dumating na ako, nandito na ako. Para dito ka na rin tumira sa bahay. Ang pangungulila ni Aling Virgilia sa asawa, pangungulila naman ni Aling Jean sa anak na si Edmund, 37 years old. 6 na buwan nang nawawala si Edmund at ayon sa ina, meron itong karamdaman sa pag-iisip. Schizophrenia, tapos meron sinabing doktor na it was a drug-induced psychosis. Schizophrenia ang tawag sa sakit ni Edmund, isang malalang karamdaman sa utak na nakakaapekto sa pangkalahatang pag-iisip ng tao. Maliban sa pagdidiliryo, sintomas din ng sakit na ito ang mabagal o hindi pagtanggap ng utak ng mga bagong impormasyon. Hindi na niya alam yung next na mga hanggang kay President Marcos lang na time. Trauma ang itinuturong sanhi ng pagkakasakit ni Edmund. 16 years old lang siya nung nalulung sa droga, dala ng problema sa pamilya. June 2005, nasaksak at napatay ang ama ni Edmund. Ayon sa kanyang ina, tahimik niyang pinaglamayan ng ama. Walang ipinakitang lungkot. Pero isang araw matapos ang libing, bigla na lamang daw itong nawala. Edmond, nasaan? Nasa baba. Doon lang doon sa baba. Babain niyo, pilitin. Sabi ko pag gano'n. Bumaba sila. Wala na. Masugid na hinahanap ni Aling Jean ang anak, kasama ang iba pang mga anak at kamag-anak. Nung umuwi siya ng probinsya, hindi na siya. Nagsasadya ako ng mga kung saan-saan. Para lang, pag may makita akong sira ulo, titigan ko talaga yan. Ang larawang ito na kanilang ipinaskil sa Baclaran nang tumawag sa aming atensyon. Dito na kami nakipag-ugnayan kay Aling Jean. Ayon sa kanya, may ilang lugar siyang pinaghihinalaang babalikan ni Edmund. Sa corner ng Aurora Boulevard at saka 15th Avenue, may kamag-anak din kami doon na ilagay din siya doon. November 18, 2005, sinamahan namin si Aling Jean sa Antipolo. Sunod, tinungo namin ang dati nilang tahanan sa Bugalyon Street sa Cubao. Dito na nabuhayan ng loob si Aling Jean. Hindi pa. Nahanap ka namin eh. Ha? Nahanap na namin? Simula nung kita? Oo. Hindi naman namin na. Sabi nila sa Piskin, dumaan. Si Edmund talaga daw dumaan. Saan? Hindi na lang kung si Edmund ba? Tama ang hinala ng ina.
Bumalik si Edmund sa lugar na ito. Hindi niya kilala natin. Hindi niya kilala yung natanong dito. Oo daw. Ha? Oo, nakakita. Oo, hindi na kilala kaya Hindi niya nakilala. Kasi bago lang ito sila. Ito ang hinahanap. Tangi niyang hiling. Pinupok niya si Edmond. Maraming salamat. At nakukuk niya yung anak ko ng 4.5 buwan. Ngayon, kung nasa poder pa niya si Edmond, walang katapusang pasasalamat. Makakaasa po kayong aagapay kami sa oras ng inyong pangangailangan. Magandang gabi po. Ako si Jessica Soho. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na Martes. Dito lang sa Sana'y Muling Makapiling.